Handang humarap sa investigasyon sa pork barrel scam ang dating direktor ng Technology Resource Center. May dalawa pang dating opisyal naman ng National Agribusiness Corporation ang handa ring tumistigo. Makibalita tayo kay Jennifer Solis. Matapos isiniwalat ni Ruby Tuason kamakailan ang paraan ng umano'y pagtanggap ni Senator Jinggoy Estrada at Senator Juan Ponce Enrile ng kanila raw kickback mula sa pork barrel scam. Isa namang testigo ang handa ng humarap para naman ibulgar ang naging papel umano ni Senador Bong Revilla sa scam. Siya si Dennis Cunanan, dating Director General ng Technology Resource Center o TRC. Setyembre noong nakaraang taon, nag-leave si Cunanan bilang pinuno ng TRC sa kainitan ng pork barrel issue. Kasama si Cunanan sa mga kinasuhan ng DOJ sa Ombudsman. Base sa COA review noong 2007 hanggang 2009. 2.44 billion pesos na halaga ng pork barrel ng mga mambabatas ang inilaan sa TRC na isang implementing agency ng DOST. Sila raw ang naglagak ng pondo sa 39 na NGO na pinili ng mga senador at kongresista. 8 sa mga naturang NGO ang pagmamayari ni Janet Lim Napoles at nakakuha raw ng nasa 500 million pesos. Trabaho raw noon ni Cunanan na i-verify ang lagda ng mga mababatas sa mga endorsement letters. Sa ilang pagkakataon, nakausap daw ni Cunanan sa Revilla at ang mambabatas daw mismo ang nagkumpirmang perma niya ang sulat na nag-e-endorso sa mga proyektong hawak ng Napoles NGOs. Re-refute ni Dennis yung sinasabi ni Senator Bong Revilla na siya ay walang kinalaman doon sa pag-implement ng kanyang PDAF. So sinasabi nitong si Mr. Dennis Cunanan na may mga pagkakataon na si Senator Revilla mismo ang nakakausap niya. Iginiit naman ng abogado na Revilla na peke ang perma ng senador sa hawak na dokumento ni Cunanan. Itinanggi rin ng kanilang kampo na nakausap nila si Cunanan para kumpirmahin kung lagdangan ni Revilla ang nasa dokumento. Yan ay isang desperate move nila kasi hindi nga nila makuha si Atty. Richard Cambe, yung staff ni Senator Revilla upang maging whistleblower din tulad ng ginawa nila kay Ginang Ruby Tuason. Hindi ka panipaniwala kasi unang-una respondent yan si Dennis Cunanan na yan sa kasong inihain na mismo ng Field Investigation Office ng Ombudsman. Nauna na rin sinabi ni Revilla na pineke ang kanyang mga perma. Iprenesenta pa niya sa kanyang privilege speech ang mga dokumentong may peke o manong lagda niya. Bukod kay Revilla, may iba pang mambabatas na dawitin daw sa pork barrel scam at papangalanan din sila ni Cunanan. Pero hindi pa nagbigay ng detalye ang kanyang kampo. May application na si Cunanan para maging state witness. Handa rin daw tumistigo sa investigasyon sa pork barrel scam ang dalawang dating opisyal ng National Agribusiness Corporation o NABCOR na sina Rodora Mendoza at Victor Roman Cacal. Inireklamo din sila ng plunder sa Ombudsman. Pinanindigan nilang di sila nangulimbat sa kaba ng bayan. Napilitan na daw silang permahan ang mga umano'y maanumalyang papeles. Pero alam daw nila ang naging proseso sa paglustay ng pondo mula sa PDAF ng mga senador. Patungo sa mga pekeng NGO, di Napoles. Kami ordinaryong empleyado na kasama lang po sa proseso. At minsan, pag nawala sa proseso, kami yung mga taong naiipit sa gitna. Kung ano man po yung alam ko, kung sa pamamagitan ko, somehow, may maiayos sa sistema ng gobyerno kasi kawawa po yung next generation. The truth will set you free. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas.